Topic po natin para sa mga umiinom ng amlodipine para sa high blood pressure. Meron lang ako konting paalala, konting warning. Ako po bilang internist, cardiologist, papakita ko sa inyo ano mga benefits ng amlodipine. Marami siyang benepisyo, advantage. Pero meron din tayong dapat ingatan o yung quote-unquote mga hindi dapat ginagawa pag umiinom tayo ng amlodipine para maganda epekto sa atin. Unang-una, bigay ko muna yung advantage. Okay? Alam naman natin sa high blood pressure, ang normal blood pressure, 120/80, di ba? Sabi ko, pag lumampas ng 140/90, high blood na yon. Actually, sa ibang tao, mga 130/90, sumasakit na ulo. Medyo high blood na nga yun kung yun ang pakiramdam nyo. Pero kung lampas na ng 140/90, may sintomas na, kahit walang sintomas, high blood pressure na tawag. Isa sa pinakamagandang gamot para sa akin, favorite ko to, isa sa pinakamabisang gamot sa high blood, amlodipine. Yan ang binibigay ng mga cardiologists. Pang mayaman, pang mahirap. Amlodipine is a generic yan Generic yung amlodipine. Maraming brands yan. Sa daang-daang gamot sa high blood, amlodipine, isa sa favorite ko, pinakamalakas. Okay, ano advantage niya? Number one, napakalakas na gamot ang amlodipine. Ibig sabihin, kahit blood pressure mo 200/100, usually kakayanin pa niya. Malakas siya Ang epekto ng amlodipine, binubuka niya yung mga artery natin. Yung artery sa mga ugat, dito, pati sa puso, pati sa katawan. Kaya dahil binubuka niya, lumuluwag yung mga artery natin. Kaya pag bomba ng puso, mas maluwag, mas relax. Kumbaga sa daanan sa highway, pinaluwag niya yung highway. Parang Commonwealth, imbis na 4 na lane, 6 na lane, 7 lane, so maluwag, bumababa blood pressure. So napakalakas, napakabisa ng amlodipine, mura. Mura amlodipine, may generic Diba? Generic o branded? Short answer, kung may pera kayo, mayaman kayo, gusto niyo branded, okay. Walang pera, pwede na generic. Effective na rin yan. Isa pang napakagandang advantage ng amlodipine, napakatagal ng epekto. Ang epekto ng amlodipine is 24 hours. Okay? Bihira ang gamot na ang epekto ay 24 hours. Usually, ang mga gamot, epekto mga 12 hours lang, 10 hours, mga captopril, 10 hours, losartan, 12 hours. Ibig sabihin, ininom mo sa umaga, sa gabi, wala ka ng protection. Itong amlodipine, 24 hours, lampas pa. Okay? Tapos pag inom mo, mafe-feel mo yung pinaka-epekto niya mga 6 to 12 hours after the dose. Now, dami niyang advantage, di ba? Isa pang advantage, walang problema sa kidneys. Hindi apektado ang kidneys. Okay? Kahit may konting kidney damage, maganda amlodipine. Another positive dito, walang problema sa sex, sa kalalakihan. Mga lalaki takot uminom ng gamot sa high blood, di ba? Takot ang mga lalaki sa metoprolol. Kasi sabi, metoprolol daw nakakahina sa pagtatalik ng lalaki. Actually, hindi naman dapat. Pero counted yun sa side effect ng metoprolol. Pwede humina ang ang erection, so baka maging impotent. Pero normally, hindi naman dapat. Pero itong amlodipine, walang problema sa sex, sa lalaki. Okay? Wala rin problema amlodipine sa sedation. Hindi ka sedated, hindi ka bangag. May ibang mga gamot nakaka-sedate Sedate is parang nakaano ka nakagamot ka. May ibang gamot yun ang epekto. Okay? Tapos, isa pa maganda sa amlodipine, luma na itong gamot. Ibig sabihin, luma, 30 years, 40 years. Ibig sabihin, alam na natin, kilala na natin side effect niya. Mamaya, ikukwento ko sa inyo lahat ng side effect ng amlodipine. Kasi hindi naman siya talaga para sa lahat ng tao. Siguro sa 98% ng tao, okay amlodipine. Pero sa 2%, 3%, baka hindi babagay. Kukwento ko mamaya. At lastly, pinakamagandang epekto ng amlodipine, mas malakas siya kaysa sa mga sartan.
mas malakas ang amlodipine sa losartan, valsartan, irbesartan. Pag pinaglaban, yung naka-amlodipine controlled ang blood pressure. So, mas hindi ma-stroke, mas hindi ma-heart attack. Paano malakas eh? Mabisa. Okay? Ito naman yung babantayan natin. Ito yung mga quote-unquote, hindi dapat o medyo bawal gawin. Okay? Number 1, pag nakainom ka ng gamot sa high blood, actually kahit anong high blood na gamot, bawal itigil agad. Okay? Hindi pwede itigil agad. Bakit? Pag tinigil mo kasi agad, baka biglang tumaas yung blood pressure mo. Hindi ka protected. For some reason, naisipan mo lang na umiinom ka, maintenance. Tinigil mo, baka in 1 week, 2 weeks, ma-high blood ka na, ma-stroke tayo. Okay? Kung ititigil, dapat dahan-dahan tinitigil. May ibang gamot sa high blood, kailangan unti-unti tinatanggal. Yung mga metoprolol, beta blocker, unti-unti. Kasi yung mga metoprolol, dagdag ko na rin tips. Pag tinigil mo bigla, imbis na bumagal heart rate mo, biglang bibilis. May rebound. May rebound yun. Parang sa boyfriend, may rebound, di ba? Pag iniwan ng boyfriend, mas nagwawala, di ba? Gusto mo mag-rebound eh. Ganon din sa gamot. Pag binigla mo, unti-unti. Parang mga steroids, bawal bigla tanggal. So, sa high blood, bawal din bigla tanggal. Unless low blood ka. Unless nasobrahan na low blood, ay pwede mo tigil. Okay, papaalam sa doktor. Number 2, bawal gawin. Actually, hindi naman bawal to. Pinag-iingatan kung meron kayong liver problem. Okay, kung meron kang liver cirrhosis, sira yung atay o fatty liver. Fatty liver pwede naman, paalam lang sa doktor. Diba? I-check lang liver cirrhosis, fatty liver, kasi ang amlodipine na may metabolize ng liver. So, minsan, binabawasan natin ang dosis kung may sira yung liver. Okay? So, kung may liver problem ka, pwede naman amlodipine, pero dumadaan din kasi sa liver to. So, baka mag-traffic sa liver, mas konti ang dose. Okay? So, kidney problem, no problem. Okay. Pero liver problem, konting bawas ng dose paalam. Number 3, lagi to tinuturo tungkol sa grapefruit or suha. Grapefruit kasi sa Amerika to, sa atin suha. Suha, kapatid to ng grapefruit eh. May ilang pag-aaral, ang suha na kapatid ng grapefruit, pwede mag-interact sa maraming gamot. Pwede itaas ang dose ng ibang gamot. Okay? Kaya sinasabi, pagkakain ng suha, umiinom ng gamot, huwag masyado marami. Siguro, 3 piraso, huwag naman isang buong suha. Pero may epekto ba yung suha? Actually, sa lahat ng gamot eh. Lahat ng gamot sa high blood, sa depression, may epekto ang suha. Sa amlodipine, dapat naman wala eh. Pero, ingat na rin. Huwag din sobra sa suha. Number 4, dapat ingatan pag uminom ng amlodipine, alak. Okay, alak talaga, yung mga manginginom. Actually, hindi lang amlodipine. Halos lahat ng gamot sa high blood, hindi pwede uminom ng alak. Lalo na yung mga naka-antidepressant. Yung mga naka-antidepressant, bawal na bawal ang alak. Kasi yung dose mo ng antidepressant, biglang tataas, baka ma-overdose ka. Okay? Baka uminom ka ng alak, tapos uminom ka ng amlodipine, baka biglang lumakas yung amlodipine, matumba ka, mahilo ka, bumagsak bigla blood pressure mo. Kasi alak, hindi rin maganda ang epekto. Okay? So, alak, kung iinom ka man, konti-konti lang. Huwag mo sosobrahan, lalo na naka-amlodipine ka na. Number 5, dapat ingatan yung pagdagdag ng ibang gamot sa high blood. Minsan kasi, maraming kababayan natin naka-maintain na sa amlodipine, gusto pa magsubok-subok. Kasi sinabi ng kababayan niya, kapitbahay niya, uminom nitong dagdag gamot. Kakadagdag mo, sinabi ko nga sa inyo, malakas na tong amlodipine. Pag nadagdagan mo, baka ma-low blood ka naman. Diba? Ayaw natin low blood, baka mahilo ka. Number 6, dahil nga malakas yung amlodipine, usually, pag iinom kayo ng amlodipine, first 3 days, mas nag-iingat ako eh.
Kaya rin nireseta ko sa pasyente, usually mababa lang binibigay ko. First 3 days kasi, baga sa ano, hindi pa sanay yung katawan mo, first 3 days, pwede ka mag-headache, pwede ka mag-palpitation, pwede hindi pa adjusted yung katawan, o baka biglang bumagsak yung blood pressure, merong ganon, yung first dose, pag inom, ay biglang bumababa. So, parang swabe lang ang pasok sa katawan. Pag nasanay ka na, 1 week ka na umiinom ng amlodipine, pwede na tuloy-tuloy yan. Usually nga, pag high blood, pang matagalan ang inom nito. So, having said that, number 6, iwas sa sobrang exercise. Sobrang pagod, sobrang exercise, lalo na kung bago pa yung gamot nyo o nagda-drive ng truck o heavy machinery, diba? Na may bagong gamot ka, hinay-hinay lang, easy-easy. Baka biglang mahilo sa pagtayo. Number 7, pag umiinom ng amlodipine or ibang gamot sa high blood, ingat din sa herbal supplement. Okay? Hindi ko sinasabi, wag uminom ng supplement ninyo. Kung maraming klase, libo-libo din yung supplement. Pero syempre, itong mga supplement, parang gamot din siya. Kahit galing sa halaman, maraming gamot sa medisina, halaman naman ng pinag-umpisahan, parang yung digoxin, lanoxin, ano yan eh. Halaman yan, plant yan eh. So, kung umiinom ka ng herbal supplement, baka nakakalabnaw ng dugo, baka nakakababa ng blood pressure, tanong nyo muna sa doktor nyo. Baka mag-interact. Marami kasing interaction ang gamot sa high blood at ibang gamot. Okay? Ingat. Number 8, ito, pinaka-importante. Buntis. Okay? Bawal uminom pag buntis. Okay? May gamot sa high blood na bawal sa buntis. Ano yung pinakabawal sa buntis? Pinakabawal yung losartan. Lahat ng sartan, valsartan, irbesartan, bawal sa buntis. Kaya pag ito maintenance mo, may bala ka magbuntis, dapat palitan mo yung gamot mo sa high blood. Kasi itong mga gamot, pwede magka-diferensya yung baby. Pwedeng magkaroon ng defect yung baby. Kahit yung mga pril, bawal din. Enalapril, captopril, lisinopril, hindi rin pwede sa buntis. Masama sa buntis. May pag-aaral, masama sa baby. Pagdating sa amlodipine, ganito, walang pag-aaral. Walang pag-aaral. Classification niya, class C. Pero sa animal studies, sa mga hayop, pinag-aralan yung amlodipine, hindi maganda epekto sa baby. Parang nakakaliit ng baby. Medyo baka mas makunan, baka mas maliit. Hindi ganun kasama yung amlodipine sa buntis, pero medyo masama base sa animal studies. Human studies, hindi natin alam. So, kung magbubuntis, naka-amlodipine, paalam nyo sa OB mo, papalitan niya. Ano ang gamot na pinaka-safe sa buntis? Makinig kayo lahat. Very important to. Hindi lang buntis, yung balak magbuntis. Hindi mo na malalaman, kailan ka mabubuntis eh. High blood ka, bata pa, gusto mo magbuntis. Ang pinaka-safe sa'yo, methyl dopa, Aldomet. Methyl dopa ang number 1, pinaka-safe. Another, pwede yung nifedipine. Actually, kapatid siya ng amlodipine, pero may pag-aaral eh. Nifedipine, pwede rin sa buntis. Methyl dopa, pwede sa buntis. Meron pa isa, labetalol, pero medyo hindi available to. So, basically, methyl dopa, nifedipine. Kung buntis. Tsaka kung breastfeeding, hindi rin pwede. Breastfeeding, hindi rin pwedeng losartan, kahit itong amlodipine. Baka maka-apekto rin sa baby. So, yan kung may balak magbuntis, iwas din or tingnan mo muna kung buntis ka. Kung buntis na, hindi na po pwede. Palitan na iba. Number 9, ito naman, medyo rare na sakit naman to, aortic stenosis. Ito, sa mga may edad, tumitigas yung aorta, yung isang valvula, bumababa yung sirit. Kung may ganitong sakit, bawal din yung mga amlodipine. Pero rare naman to. And number 10 na bawal mag-overdose. Maraming kababayan natin, ano ang dose ng amlodipine? 2.5 milligrams, mababa, hanggang 10 milligrams. Yan ang dose.
Ang nabibili sa atin, 5 mg tablet. Kaya reseta ko kalahati, half. Half ng 5 mg, 2.5. 2.5, malakas-lakas na yan. Bababa na blood pressure mo mga 5 points. So, pag 5 mg ang gamot mo, bababa blood pressure mo siguro mga 10 o 15 points. Pag 10 mg, bababa blood pressure mo baka 30, 40 points. Kaya niya ibaba. So, ang maximum dose ng amlodipine is only 10 mg amlodipine. Marami ako naririnig, nagse-self-medicate, mataas pa yung blood pressure, kulang ang 10, ginawang 15, marami ginagawang 50, bawal po. Ulitin ko, bawal lumampas sa 10 mg, overdose yun. Okay, hanggang 10 lang. Dok, paano kung 10 mg na amlodipine, mataas pa rin BP ko, dadagdagan mo ng iba. Dagdag ibang gamot. Dagdag ka ng mga sartan, irbesartan, losartan. Diba? Mag-a-add ng iba. Merong mga diuretic, merong mga clonidine, marami pang mga variation. Pero hanggang 10 mg lang. So, yan yung mga bawal. Okay? So, other tips. Dadagdagan ko pa. Pwede ba, ito mga tanong nyo. Pwede bang walang laman ang tiyan? Actually, pwedeng walang laman ang tiyan sa amlodipine eh. Usually, hindi masakit. Pero kung, let's say lang, humapdi ang tiyan, di with food. With food or without food, okay ang amlodipine. Ano pa sa pinaka-side effect ng, ang pinaka-problematic na side effect ng amlodipine ay manas. Ang manas in 3% of people, ibig sabihin sa 100 na binigyan ng amlodipine, 3 magkakamanas. Bakit nagmamanas? Hindi man delikado yung manas niya, pero binubuka nga yung mga artery natin, di ba? Yung artery, binubuka. Pati artery sa paa, binubuka. So, pag nagbubuka, pati yung mga fluid ng katawan, mas nagmamanas. So, anong gagawin? Pag nagmanas amlodipine, bawasan yung dose. Baka, kung 10 mg nagmanas, gawing 5. Kung 5 nagmanas, na gawing 2.5. Kung nagmamanas pa rin, palitan na yung gamot. Iba na lang. O, hindi po pwede sa'yo. Okay? So, manas is a possible side effect. 3%. Other side effect, yung iba, pag bago pa headache, namumula mukha kasi nabubuka yung mga artery, namumula. Yung iba, may palpitation. Okay? Liver problem, merong konti pero mababa ang ano eh. Sa 5,000 people, parang isa. 5,000 people, pwedeng isa, medyo tumaas yung SGPT, SGOT. Pero medyo rare din yon. Okay? Medyo rare, medyo bihirang-bihira. Wala namang gamot talagang perfect eh. Pero ito kasi, maganda epekto eh. Pag ininom mo to, yun na nga, less heart attack naman, less stroke. Diba? Mas mahaba buhay. Pag uminom ng gamot sa high blood, actually, sabi ko sa inyo, plus 9 years eh, sa life expectancy. Kung ang buhay mo dapat 80, na-maintain mo yung blood pressure mo, baka maging 89 ka. Ganun ka ganda. Kaya nga mahaba buhay ng mga taga-Japan, taga-Amerika, libre itong mga gamot sa kanila. Basically, yung gamot na maintain nila. Itong mga side effect lang naman, sabi ko lang, kung sakali matsambahan, nakasali kayo dun sa 1% ng allergy, o halos wala naman nag-allergy, kung natsambahan kayo may allergy, di iwas. Diba? Effectiveness, up to 24 hours, drug interaction sa mga pain reliever. Medyo, pag nagpe-pain reliever ka, konting bawas, di ba? Hindi ko naman nire-recommend pain reliever. Pero may interaction din siya sa amlodipine. Okay? Baka humina yung amlodipine mo. Tsaka lastly, Viagra. Yung gumagamit ng sildenafil, Viagra, pampalakas sa sex. Yung mga lalaki, kung naka-amlodipine, kung may gamot ka sa puso, magbibiagra, medyo delikado. Baka may mangyari sa'yo. Paalam nyo muna sa doktor mo. So, yun lang po. Sana pa nakatulong ng tips natin. So, basically, maganda talaga amlodipine. Alamin lang natin itong mga konting side effects. 5 mg is okay. 10 mg medyo malakas na. Pag kulang pa sa 5, pwede nyo palitan. Question. Doc, yung gamot ko ay doble, combined. Inibigay sa akin ng doktor ko, combine na eh. Amlodipine with valsartan, combine. Wala namang problema, combined. Diba? Kung mayaman ka, marami kang pera, wala namang problema. Diba? Kasi ang amlodipine generic,
baka 5 piso lang. Ang losartan generic, baka 7 piso lang. So, 12 pesos lang yon. Kung gusto mo combined, baka umabot ka ng 40 pesos. Diba? Kung may pera, walang problema doon. Diba? It's just money issue. Pero kung gusto niya mas mura, okay ba ang generic? Okay na rin. Mas mahina ba epekto? Wala naman tayong totally pag-aaral. Pero sa nakikita ko sa mga charity patient, okay naman eh. I mean, kung wala kang pera, kulang sa budget, okay na yung generic. Inumin mo ng pangmatagalan. Generic na amlodipine, araw-araw iniinom, mas panalo ka. Kaysa magyayabang tayo, na bibili tayo mamahaling amlodipine with combination, 50 pesos, o mayabang ka, ito gamot mo, hindi mo naman iniinom araw-araw, mahal. Inumin mo lang 2 times a week, walang epekto yun. 2 times a week ng branded na social na gamot, mahina epekto. Doon na lang tayo sa generic. At least na araw-araw mo, mas okay pa rin yan para mas safe kayo. Okay, share po natin sa ating kababayan. God bless po.